Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN. Nagsalita na si Bulacan Governor Dan Fernando tungkol sa umano'y road rage sa pagitan ng kanyang convoy at ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa NLEX. Aniya, igalang na lamang ang pahayag ng Malacanang at LTO. To summarize, sabi niya, okay na po yun. Bulacan Governor addresses alleged NLEX road rage. Mga mag 2 weeks na ata ito na balita na lang, presidential son na involved sa NLEX. Sabi ni Secretary John Vic Rimulya, nakaugalian na daw nitong Bulacan Governor na kung magbiyahe sa NLEX, yung 4 na lane, example, going south or going north, 4 na lane, siya lang ang mag-occupy niyan. Occupied lahat ng kanyang escort. Hindi mo siya pwedeng overtake. Ganon ang kaastig. Sabi nga ni Secretary John Vic, mas astig pa daw kung umasta kaysa presidente. Kanya talaga ang NLEX kung magbiyahe. Yung araw na yon, presidential son, yun ang naka-overtake. Siyempre, mga PSG, marurunong yan, in-overtake ka nila. Nagalit itong convoy ni Governor. Hinabol nila yung presidential son hanggang nahabol at pinahinto. Yun na. Nagkainitan na. Ang Malacanang, dininay nila, walang na-involved na ganyan. Ay, nako. Ang galing mag-ano itong Malacanang. Basahin natin ang report, ito, ang report ng okay na po yun. Bulacan Governor. Bulacan Governor address Monday alleged road rage incident involving his convoy in NLEX. Sabi niya, ang issue na ito na sinasabing road rage ay malinaw. Nagpahayag ang Malacanang tungkol dito at ang LTO, irespeto na lang po natin yon. Okay na po yun. Anong sabi ng Malacanang? Walang nangyaring ganon. Anong sabi ng LTO? Tikom din ang bibig ng LTO. Kaya lang hindi mo maitago ang katotohanan. Age of social media na ngayon. Sabi ng governor, sa puntong ito, higit sa anumang negatibong balitang nagkalat sa social media, ang mas mahalaga sa akin ay ang inyong pagtitiwala at pagkilala sa aking pagkatao, sabi niya sa provincial capital. Initial reports claim that a group of vehicles supposedly registered in Bulacan harassed a convoy involving a son of President Ferdinand Marcos Jr. Malacanang, however, denied that such an incident took place. But in a recent briefing, Palace Press Officer Claire Castro said the media should direct inquiries to the Land Transportation Office. A document, ito ang prueba. A document which is allegedly a show cause order inviting the vehicles and drivers involved to explain circulated last week. However, LTO Chief Marcos Lacanilao said the document did not originate from the agency na naman. Dito sila nahuli kay Interior Secretary John Vic Rimulya. Interior Secretary John Vic Rimulya, meanwhile, said last week he had spoken with Fernando to verify the reports which had been referred to the Land Transportation Office. Rimulya noted past complaints regarding Fernando's convoy on NLEX. Sabi ni Rimulya, it doesn't matter if it was a presidential son or not. Correct. Naging ugali na ni Governor Fernando na pag nabiyahe siya sa NLEX ay 4 na lane na occupied niya at walang pwedeng mag-overtake. Regardless kung sino ang naging victim, mali yung ginawa niya. Wala naman siyang pinatay, wala namang ginulpe, pero it has to stop. Hindi pwede makahari yung mga governor, dapat you should respect
the people's rights also. Mayroon pa akong isang nabasang post. Sabi niya, daig pa niya ang presidente pag umasta. Correct. Magbiyahe ang PSG, hindi naman nila i-occupy. They have to give lane to other passengers. Tapos siya, sabi naman, oy, ano bang background nitong Dan Fernando na ito? Nabasa kong post ni Attorney Wilfredo Garrido. Dati pala itong artista na bumida sa isang X-rated ba yun? I don't know. Yung Scorpio Nights. Hindi ko napanood yun. Bato. Kaya lang, parang X. For hindi pwedeng pangbata. Yan ang kanyang background. Artista na yun. Na yung Scorpio Nights na yon is banned sa mga cinema sa maraming panahon. Yan ang kanyang background. And then, pumasok siya sa politika, parang sangguniang Kabataang Barangay, chairman, SK chairman, hanggang naging provincial board member, naging vice governor, hanggang ngayon naging governor. Tapos, kung umasta, parang presidente, hindi pwede. Yan ang mahirap sa atin eh. Akala nitong mga politiko, they are in power para sila pagsilbihan, igalang, ikuan ng mga tao. Kaya hindi tayo umunlad dahil sa mga ganitong mindset. Kung kung government official ka, you are a servant. Ang itinuturo noon nung nasa ko sa PMA, servant leader. Ipinattern nila sa Panginoong Hesus. Di ba ang Panginoon, Diyos siya? Kailang siya ang naghugas sa mga paa ng mga disipulo niya. Yan ang servant leadership. Sana may kung ganyan lang ang mga leaders natin. Example, President Magsaysay noon. Siya yung modelo ng isang servant leader. Tatay Digong, mga ganon. Kailang ganito, gobernador ka, maghari-hari ka sa NLEX. Anong klase kang kaya hindi tayo umunlad. So, okay na daw yon. Atomy, hindi okay. Dapat mahinto na yung paghari-harian nyo sa NLEX. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is mas nagagamit pagtulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anamo og yero. So mag-atop ni karon. Jakat sa pura yun. So muna ni ang iyang atopan. So nindot gyud. Ay sige. Ay no. Sige ikot. Muna sa sabay nuno, ray nung isi makano si Itya. Babugat siya pa no. Budgetan labi ah. Alam man ikaw sa alam. Bisan ma-kwarto. Tira na natin yung o karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So maayo na gyud nga tan-awon kay nahuman naman sa pag-atop. Salamat sa Ginoo. Tabang ko sa Ginoo. Sir Makanas. Kayo sa tabang sa sin. Amua. Nag-sponsor. Pila day ka bulan ni ang kining kuan nimo nga atupan nga bago pa na atupan dugay pila ka bulan? Lima. 5 ka bulan sa kuan so dugay-dugay gyud. So bago pa na atupan. Bago pa.
Tungod kay nga naman nga wala mo nakaatop sulod sa 5 ka bulan. Ikaw, peres og sen. Tungod kay wala ipalit og sin. Oo, so sige, salamat kayo.